So what's up mga kakuya Dens, Kuya Dens here. Magandang araw sa inyo. Anong oras man ninyong pinonood to, mukha pa akong bagong gising. Nandito ako ngayon sa Dabilan. Pakita ko sa inyo, no? After kong ihatid si YP, dahil ngayon ay August 21, holiday, walang pasok. Sabi ko it's time para naman kahit paano makagawa ako ng vlog or content na pare-pareho natin mapapakinabangan, kasi gawa nga nasabi ko nung nakaraang vlog ko, no, nauubusan na rin ako. Pero after kong ma-vlog yung ano na yon, yung tawag dito, yung content na yon, doon naman ako nakaisip pa ng mga ibang pwedeng pag-usapan kagaya nitong gagawin kong vlog ngayon, ano. So sana mapakinabangan ng ating mga taga-panood. Parang bagong gising na nalasang, hindi ko alam. So kung kanina kumain ako ng lugaw dito bago ako mag-shoot, no, kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. So binidyo ko yung area, hindi ko lang malapitan. Hindi ko ma-video yung habang kumakain kasi nakakahiya, no. So pinicturean ko na lang, kain ako lugaw plain, tapos may tokwa at saka itlog. So matagal na ako din nakakain ng gano'n kasi dati yun ang inaalmusal ko or inahapunan. So dito talaga pinili yung venue para mag-shoot ng vlog na ito, kasi dun sa area namin talagang ano, kahit alam mo yun, kahit anong gawin mo, may mga nagbibideo okay, may mga batang nagtatakbo, at hindi mo naman yung pwedeng paalisin para lang makapag-shoot ka. So naghanap ako ng payapang lugar at dito nga naisip sa Dabilan ka ako. So ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay napansin ko kasi maraming mga nanonood sa akin ang nagko-comment sa comment section, ano, nagtatanong ng ganito, ganyan, kasi interesado daw silang bumili ng Bajaj RE para gamitin as a private transportation, ano. Kasi dun sa mga iba, ang reason nila kaya sila bibili ng Bajaj RE gagamitin nilang hanap buhay, kasi nga isinasama nila sa TODA. Pero meron din namang mga individual na nagtatanong sa akin paano daw yung ganito, ganyan, kasi gusto daw nila kumuha ng Bajaj RE para gamiting private transportation or private use, no? So yun yung pinagpag-uusapan natin ngayon, para naman makatulong ako sa inyo at yung iba maiwasan na rin yung tanong, kasi minsan mahirap ipaliwanag sa comment, ano, sa pagsagot sa comment. Ito po, gumawa na ako ng video ng mga bagay na dapat ninyong malaman bago kayo magkaroon ng Bajaj RE for your private transportation. Mangilan-ngilan lang naman ito, maaaring yung iba meron pang mga experience na pwede idagdag, pwede nyo pong ilagay sa comment section. At ito pong vlog na ito, ang layunin ko ay para makatulong sa inyo, no, na mapag-isip kung ba talagang bagay sa inyo ang Bajaj RE. Kasi hindi naman kasi dahil trending or nagiging naririnig din nyo, okay siya, tipid siya sa gasolina, ay mag-fit na sa inyo needs ang Bajaj RE. Kasi kahit ako man sa aking kalagayan, may mga sometimes mapaisip din ako, kailangan ko rin pala ng iba pang transport, means of transport, pagka masyado nang malalayo yung mga pupuntahan ko. So mamaya maisasama ko yun sa ating content. So pag-aralan na natin yung mga dapat malaman ng isang individual, no, na nagbabalak bumili ng Bajaj RE, yung mga bagay-bagay na dapat nyo munang malaman. Ulit-ulit tayo, no? So unahin ko na kagad ito, no. Isa sa mga napansin ko rin, no, sa mga lugar, lalo sa mga probinsya, ay limited pa yung mga mekanikong nakakapag-ayos ng ganitong klase ng sasakyan. Although dito sa amin sa lugar, meron kaming kasa ng Bajaj, punta ka lang doon, pwede mo na ipaayos. May mga napapansin akong lugar na hindi pa ganon kadami yung mga marurunong umayos ng Bajaj RE. One time nung pumunta ako sa isang nag-aayos ng motor dito malapit sa amin, kasi medyo may kalayuan din naman yung Bajaj kasa sa bahay namin, no. Sabi ko magpapagawa lang ko ng ganito, hindi daw niya alam, hindi pa daw siya marunong ganito. So kunyari nasa mga malalayong lugar kayo, mahirap siyang maghanap ng mekaniko. Although meron naman, no, meron tayo sa mga YouTube channel na nababasa or napapanood na nag-aayos talaga ng Bajaj, no. So hindi pa ganun kadami. Kaya kung medyo isolated yung lugar ninyo, pwede siguro na alamin nyo muna yung nearest na Bajaj kasa or mga dealer na pwedeng magpaayos, doon kayo magpaayos, ano. And ang pinakamagandang gawin ninyo is kayo mismo, node kayo sa YouTube, yung mga basic na pwedeng kaya nyo nang ayusin, kayo na lang ang mag-ayos, pag-aralan ninyo. Isa naman yun sa mga requirements talaga pag nagsasasakyan, okay? So yun, limited yung mekaniko, although marami namang Bajaj kasa kung nakikita na. So maaari siguro mga ilang panahon pa, marami na rin, dadami na rin ang marunong mag-ayos ng 3-wheelers or Bajaj RE, okay?
So pangalawa po, para dun sa mga naghahanap ng mga mabibilis na transportation o yung mga talagang tawag nga ng iba dun is speed devil daw, ay medyo madidismaya po kayo ng konti lang naman sa Bajaj RE. Although maganda ang kanyang acceleration, pero yung speed po niya ay hindi ganun kabilisan. Kaya kung ang hinahanap mo ay mabilis na sasakyan, hindi po ang Bajaj RE ang para sa'yo. Although kung ang hinahanap mo lang naman ay tamang transpo lang naman, may ipararating ka from point A to point B na hindi ka naman laging nagmamadali. Although para sa akin nakakapag 50 kilometers per hour ako dito pag maluwag yung daanan. Minsan lumalagpas pa pag malayuan yung biyahe ko. Pero kung ang hinahanap mo ay mabilisang sasakyan, yung talagang rat-rat, hindi po ganito ang Bajaj RE. Tamang takbo lang po siya. At saka hindi talaga siya pwedeng patakbuhin ng mabilis. Kasi kung yung Bajaj RE facelift po yung gamit mo, single lang yung fork din sa harapan, pagka masyado mong binilisan tapos lubak, mapapaagang yung pivot pin. Yun po, isa sa mga dapat nyo pong malaman, tamang speed lang meron ang Bajaj RE. At talagang hindi siya ganun. Kung ina-expect mong mabilis siya kagaya pag nagmumotor ka, no? Hindi po siya ganun kabilis. Yan. Another one, ayan, kapag mainit talaga dito. Ito, naglagay nga ako ng insulation eh. At kapag talagang umuulan, lalo na sobrang lakas ng ulan, basa ka talaga, no? Although masasagot naman yan, yung init, masasagot yan ng fan. May fan nga ako din sa likod, makikita, ayan, no? Pagka naman maulan, masasagot naman ng kurtina. Ayan, yung kurtina natin. Pero minsan hindi rin kasi pagka nilapag ko na, di ko na makita yung side mirror. Or trapal, no? May mga nabibili naman trapal or minsan pwede siyang ipasadya. Yan. So nasasagot yun. Pero yung mga typical na mainit, mararamdaman mo naman yung init. Pero pag natakbo ka naman, hindi naman kasi mahangin naman. Yun yung kasi baka naging iba, naghahanap ng ginhawa or aircon. Sabi nga nung iba, no, wala namang aircon yan eh. Wala pong ganito ang Bajaj RE. No? Kung mainit talaga siya. Pag maulan, tsamba ka. Talagang naranasan ko nung may bagyo tumatagos talaga yung ulan dito sa akin. Yan, nagkaano-ganunan siya. So yun po, isa sa mga dapat yung malaman ganun. Pag mainit talaga. Pag maulan, basa ka talaga. Pero makaya namang sagutin ng fan at saka ng Yung fan medyo kasi minsan pag sobrang init, mainit na rin yung buga niya. Okay? So, meron akong dito gulaman. Kasi nga nag-almusal ko kanina, di ba? Another thing, lalo na sa mga bahay na walang parkingan talaga at ang parkingan mo lang yung daanan sa harapan mo o open area, mahirap po siyang iparada sa labas. Kasi pwede siyang pagtambayan kung walang kurtina, yung mga ganito na pwedeng isarado. Pwede siyang tambayan ng mga kung sino-sino or pwede naman siyang pagnakawan. Yung dalawa po yun, personal ko pong na-experience. There was a time po, ito pa nga, may kurtina na nga yung akin, diba? Nakaparada pa dun sa kung saan ako nagtatrabaho. Although hindi siya tapat ng bidding ko kasi that time may event sa amin. So kinailangan kong humanap ng ibang parkingan. Nagparking ako doon sa tapat ng tawag dito ng construction supply nung aking boss. Sa boss ko na yun Tapos nakasarado na yan. Pag uwi ko, mga 7 PM, nagtataka ako may nakatambay ng dalawang mga teenager, no? Tapos nandun na ako sa tapat ng ayaw pa nilang umalis. Sabi ko, bakit nga ginagawa na dyan? Ba't nakatambay kayo dyan? Pag bukas ko itong harapan to, may babaeng nasa loob. Hindi ko alam kung ano ginagawa. Tapos bigla siya lumabas. Hindi na namin nahabol, no? Tinulungan naman ako nung tao ng boss ko. Hindi na namin nahabol kasi kung ano ginagawa. Tapos amoy amoy may ginawang kababalaghan. Kaya pinaulanan ko ng alcohol. So yun yung isa experience. Pangalawang experience ko doon mismo sa lugar namin kasi parkingan ko nga lang doon yung designated parking sa labas. Kasi masikip talaga doon sa lugar namin dahil kakaiba yung pagkakagawa ng bahay na yun. Nung inayos ko tong loob, pansin ko parang ito pinilit tanggalin, and then yung box dito na nakalak bukas. Tapos yung bakal niya na pinakalak, nakagano na siya. So, pinagnakawan. Pero walang nanakaw kasi wala naman siya nanakawin din sa loob ng aking Bajaj. Yun yung mga bagay na mahirap ma-experience kung ang parking mo nasa labas lang. So,
before siguro kung sa mga may bahay na nasa loob ng parkingan, ba mas okay 'yun. Okay 'yun. Pangalawa, isang issue doon, lagi siyang mainitan, lagi siyang maulunan, magkakaroon ng fade sa kanyang pintura, minsan magkakos pa ng kalawang. At saka ano yun, yung nung unang mga pagkakataon lagi nakaparado sa aming sa labas. Laging tinutulugan ng aso o kaya ng pusa. Hindi naman ako galit sa aso at pusa, nag-aalaga nga kami ng ganyan. Pero alam mo yun, lalo na kung ang natutulog na aso yung pinabayaan ng amo na may mga galis. Naglalangis dito sa upuan. Kaya lagi kong kino-cover to kapag pinaparada ko na eh. So yun yung mga may experience ninyo. Ayan. Bukod sa tao, may hayop pong tatambay. Minsan pag nanakawan pa na ganon, yun. Eto pa, di ba nasabi ko naman to sa isang vlog ko eh. No, dinala ko yung family ko, asawa ko, ate ko, anak niya, nanay ko. Nagkasya kami, no. Pumunta kami nung nagsimba sila, hinatid ko. Tapos inantay ko silang matapos yung simba nila para sunduin ko na rin kasi kung magpapabalik-balik ako medyo malayo. Nubali tsaka Timbaw eh. Ngayon, yung ate ko naisip niya pumunta ng Nubali Mall, ano? Pagdating namin doon, hinarang kami. So, bawal daw yung 3-wheelers sa loob ng kanilang. Sabi ko kahit private at hindi naman ako nabiyahe, bawal daw talaga. So, may mga lugar na hindi kayo papapasukin sa mall, ano? Yan, yung Nubali, bawal daw. Ang alam ko sa BGC, bawal. Pero nakakita ko ng nagta-transverse doon na 3-wheel. Siguro nagdi-deliver. May mga mall naman, no? Hindi ka papaparadahin doon sa paradahan ng kotse. Kasi iisip nila tricycle ka. Paparadahin ka doon sa parada ng mga tricycle na nakabalagbag. Yung nakabalagbag nun. Eh, syempre, nagbayad ka naman ng parking. Diba? Pero saludo ako sa SM Santa Rosa kasi kahit nasa labas yung parkingan ng mga 3 wheels, maayos, maluwag. Mas maluwag pa dun sa parkingan ng mga sakyan actually. Ano? Pero meron ako na experience kasi na matagal na akong pinapaparada nung doon, nung nagpapaparking. Bantay bumalik ako, sinita na ako ng gwardiya. Doon daw ako pumarada sa tagal ko na nagpa-parking dito ako. So may mga may experience kayo doon, nakaka-frustrate yun. Minsan nga, umikot lang ako dun sa may Nubali para hanapin yung family ko kasi kumakain nga daw sila dun sa McDo. Umikot lang ako doon, nagpaalam naman ako sa guard, okay lang naman daw. Pero yung ibang guard doon, bigla akong, alam mo, sinigawan ako. Kaya sabi ko, hindi mo kailangan sigawan. Pareho lang tayong magtatrabaho ka ako. Minsan, makakapagsalita ka ng di maganda eh. Kasi isip ko, sabi ko, pareho lang tayong katrabaho, pero pataas nga lang sahod ko na pagsabihan ko tuloy ng gano'n yung guard. Kasi talaga yung saway niya parang nagnakaw. Kaya may mga may experience po kayong ganun, nakaka-frustrate po yun na hindi ka naman maliit na tao, pero dahil sa sasakyan mo, tingin sa'yo lalo na ng ibang guard, hindi ko naman nilalahat yung meron kasi ako experience guard na na-amaze siya dito sa sasakyan ko, kaya parang tuwa siya, no? Tinitingnan. Sabi ko, kayang-kaya mo rin ako bumili kung gusto mo para sa family mo. So yun, meron kang hindi ka papasukin sa mall, ma-discriminate ka sa mall or sa mga private private places, yon. Baka kasi inisip nyo, pwede kayo pumunta sa kahit saan, hindi. May mga lugar, akala nila tricycle ka, hindi ka rin papapasukin, ganun. And last sa listahan ko, ayan, ito po yung pinakamasaklap na talagang ako napuprostrate. Bukod sa napuprostrate na may mga mall na hindi ka pinapapasok, may mga lugar na hindi ka pinapadaan, is that limitado po ang pwede nyong daanan, no? Kapag gusto nyong gumala. Kaya every time na alis ako, tapos long ride, inaalam ko muna sa page na kilala ko kung yung bandadaanan ko allowed ang mga 3-wheeled vehicles. Ito po ay 3-wheeled vehicles, hindi tricycle, ha. No, kagaya na nagpunta kami ng Tagaytay, nag-staycation kami doon. Nagtanong-tanong muna ako anong mga daanan ang pwedeng daanan kasi baka ako bigla na lang akong parahin. Unang-una kasi maingay. Dahil po yan sa medyo malabo pa ang batas kung paano tayo mag-ooperate o saan tayo dadaan mga 3-wheeled vehicles, Bajaj, RE, Piaggio, Ape, TBS King, no? May mga lugar nga katulad sa CDO, di sila pinapadaan sa highway, no? At may iba naman pinagbabawal, no? So, malabo pa sa sabaw ng pusit yung batas na pinatutupad para sa mga 3-wheeled vehicles dahil nga ang mandate pa ni LTO yun nga, secondary national ganito. Pinaliwanag ko naman na yan so panoorin nyo na lang yung vlog ko dun sa sa LTO Memo
2020-2227. So, meron pang iba, mali naman yung enforcement kasi ang inaano nila sa DILG Memo 2020-036, which is kung babasahin mo noon, wala namang 3-wheeled vehicles doon. Ang nilagay lang tricycle, pedicab, saka motorized pedicabs. So, asa ng ano, parang kung may intindi ka ng batas, ayun, marunong ka umintindi ng batas. Another is, sabi nila bawal daw sa ano, sa highway ang 3-wheeled vehicles. Naghahanap naman ako ng batas na nagsasabing bawal siya. Eh di ba ang ewan ko, i-correct siguro ko ng marunong sa batas. Di ba ang pamantayan sa batas, pag walang nakasulat na batas na nagbabawal, eh hindi bawal. Ganun lang yun. So, kung ang iniisip nyo gamit ito makakapaglakbay kayo sa malalayo, may mga madadaanan kayo, hindi kayo papayagang madaanan. Kung paano sa private, ganun din sa public roads. Yun yung malungkot, ano? Tulad ngayon, halimbawa ako kasi meron akong pupuntahan sana sa Maynila, ano. May mga lugar akong dadaanan na alam ko bawal. So, hindi ko siya madala. So ang nangyayari, pag pumunta ako Maynila, kukumute ako. No, not unless malinaw na yung batas kung saan tayo pwedeng dumaan. 'Yun. Ako yun, hopefully, kaya hindi ko sinusurrender to si Boknoy, no? Kung magsasasakyan man ako ng pangmalayon, dadagdag ako, hindi ko aalisin to si Boknoy. Hopefully, pag kumita na tayo sa YouTube, di ba? Bala ko kasing bumili ng multicab na yung likod ay parang pang-pick up, tapos gagawin kong camper van. Yun. Gusto ko na rin van life. So, yun nga. So, malabo pa yung matas. Pero dito sa Laguna, hindi ganun kahigpit, ano? Nagpunta ako Pagsanhan, okay lang. May mga kasabi pa akong tricycle. Sa Tagaytay, medyo malabo. Di ko alam kung talaga bang bawal o hindi. Pero may nakikita naman akong dumadaan. So, may mga nagbabiyahing, ano? And so on and so forth. Ako, nakakapunta po ako ng Taguig, Bigutan. Gamit lang tong budget. So, nakakalayo naman ako. Bacoor, although sinita ako dun. Pinakita ko lang yung memo dun sa enforcer. Tsaka nagpakilala ako, nagtuturo ako dati sa Cavite State University para malaman niya, nagtuturo talaga ako ng batas. Yun. So, anyways, yun yung isa pa sa mga nakaka-frustrate, ano. Pero kung sa mga probinsya, nakakita naman ako ng mga nagbablog, nakakalayo sila. Good. Katulad nila Boss Macreus, no? Shout out pala kay Boss Macreus at kay Sir J. Toda, PH ba yan? Pare-pareho silang mga Tagaytay. Tapos pinanonood ko yung vlog nito nakaraan ni Sir J. PH Toda, no? Tama ba? J. Toda PH pala. Bahala, kalimutan ko yung pangalan. Galing siya ng Ilocos, then umakyat siya ng Baguio. Halos parehas kami ng kulay. Ito nga lang ay facelift version. O yung bago-bago kasi yun. Okay, so yun. Nakaka-frustrate. Hanggang ngayon napo-frustrate ako sa bagay na yun. So ayun medyo napahaba na yung aking vlog. Sasaglit lang, nag-vlog lang talaga ako dito, no. Babalik ako siguro dito next time. May hali pa naman sa susunod eh. Testingin naman natin yung paakyat doon sa bundok ng Nabilan. Kung kaya ba ng Bajaj umakyat sa mga ganyang akyatan. Kasi nakaraan may tanong sa akin, "Sir, kaya ba sa Tagaytay?" Actually may vlog nga ako lagay natin sa link. Na umakyat ako ng Tagaytay sa Palace in the Sky or People's Park. Gamit ko to. Nakakit naman ako. Daming mubiyahin ganito dun eh. So dito sa Nabilan, natin kung paano siya aakyat. Gusto ko sana yung testing may sakay. Kaya lang syempre di ako sino may sasama ko. No? So testingin natin para sa mga nagdududa. Kaya pong umakyat sa akyatan ng Bajaj. Ngayon sana nakatulong po yung aking video na dapat yung malaman. Alam ko marami pa. Siguro hindi ko na lang ma-compile pa. Pero itong mga bagay na itong sinabi ko sa inyo, ito yung mga bagay na dapat nyong tandaan. Bago kayo bumili ng Bajaj RE. Ang maganda dito ay tipid siya sa gasolina. At the same time, transport pa rin siya kasi ilan ba? 1, 2, 3, 4, 4, 5 kung pipilitin kasya dito. Actually, di ba nagpunta na kami dito sa Dabilan kasama ng ate ko at mga pamangkin ko, kasama asawa ko. Kasya kami. Ayan, nakabalik at nakauwi kami. So, hopefully or makatulong sa inyo ang vlog na ito at makatulong din na makapag-isip sa inyo ng maayos kung ito ba talaga ang mode of transport para sa inyo, no? Sabi nga natin, depende sa layunin nyo kung anong gusto nyo maging mode of transport. Lalo kung may budget naman kayo, no? Kung dahil lang sa nagte-trending, pidaw ka muna, no? Dahil nagte-trending, gusto mo na rin ganito, no? Baka kasi hindi naman nagfi-fit doon sa needs mo. So, yun lang. Kung may mga tanong kayo, tanong lang po kayo sa comment section. Pwede po magtanong, libre. At sana po
i-like nyo po yung videos na to, i-share nyo po sa iba mga nagpaplano or mga gustong manood patungkol sa mga bagay na malaman po sa Bajaj RE. Sa mga hindi pa nakasubscribe, you know what to do. At sa mga nakasubscribe na, you know what to do. Yes, marunong na ako, din ko na nagagaya si Downshift Benji. Ayan, anyways, salamat. Until next vlog, kang Kuya Dens. Salamat po sa mga nagtsatsagang manood sa amin. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang po kayo sa comment section and lalagay po namin kayo para kung may mga gusto kayong batiin, yan, batiin nyo at ilalagay po natin sa susunod na video. Kuya Dens, signing off. Salamat sa pakikinig sa ating video.